ako'y magpapakilala bagamat ako'y kilala niyo na. Ako ay si Isa Mamos na from Palawan. Isa lang asawa no. Sila ng asawa? At binata. Binata sa inyo? Binata ngayon. May bahagi ko lang, ako ay isang balik Islam since when I was in Charora, 2016. Ako ay dating Kristiyano. English nga ako eh. 2016, nang ako'y unang dumating sa Saudi Arabia sa bansa ng mga Arab. Bagamat ang Islam, ang mga Muslim sa atin sa Pilipinas ay kumbaga sa ay hindi maganda yung imahe. Dahil nga ako bilang isang Kristiyano rin dati, hindi naman ako nangangarap ng kaalaman. Kaya nga yung kaalaman talaga ang pinaka-importante sa atin. Kasi kami bilang isang Kristiyano dati, kung ano lang nakamulatan namin, yun na lang. Hindi naman kami nagtanong kung bakit abi o papa, mama, bakit kami naging Kristiyano. Basta ang katuwiran lang ng karamihan sa amin, sa mga dating Kristiyano, itong nakamulatan natin, ito rin kung saan tayo namulatan natin, doon din tayo mamamatay. Then sabi ko nga, bago ako umalis ng Pilipinas, sabi ko nga sa inyo yung dati akong gwardiya sa Antipolo, Robinson's Antipolo. Lahat ng santo dyan sa, yung simbahan na yan, sabi na sagrado. Kaya pinapasyalan yan di ba? Yung Antipolo Church. Lahat ng santo dyan, kinapa ko yan. Sasalot ka. Nagdarasal ako, pero ngayon tinatawanan ko Pero siguro yun ang way ng Kasulatan ng Mata kasi hindi naman natin, sabi nga, di ba, hindi natin pwedeng yung isang bagay. Yan yung titalakda sa atin ng Allah para makilala natin ang kanyang reliyon. Sabi nga, napakaraming binibigyan niya ng blessing. Talagang Allah ay makatarungan kahit sa mga hindi mananampalataya sa kanya. Pero pinili niya lang yung mga ginabayan niya. Sabi niya, mayad bihilaw pala mudila, mamayudin pala hadiyula. Sabi niya, di ba? Kaya nga tayo, mapalad tayo, isang muling Islam at nakita natin ang Islam. Or pagkataykan ng kwento na doon sa Charora, sabi ko sa kapatid ko, kasi pagdating ko doon yung mga Maguindanao, sabi niya, bro, pag Friday dito ay wala tayong pasok. Sabi ko, anong ganda natin gawin? Sabi niya, baka boring ka, pumasyal ka sa Islamic Center katulad dito. Sabi ko sa kanya, bro, kung ako ipapamuslimin mo, hindi pwede. Sabi ko, kung saan ako namatay, kung saan ako nabuhay, doon ako mamamatay. Sabi niya, bro, hindi ka naman pipilitin sa Islam. Anong gagawin natin? Sabi niya, kakain, tapos kundi pag-aaral. Sabi ko, maganda ito. Sabi ko, ano bang mga kasama natin? Sabi niya, mga Pinoy din, mga babayan natin. Yun nga, pumunta kami sa Islamic Center. Kita ko mga Pinoy nga. Sabi ko, ayos to. Hindi natin mabuburing dito sa isip-isip ko lang. Pero sabi ko, ang plano ko, yung katulad sa inyo mga ustads, ay tatanungin ko ng tatanungin ito. Sabi ko, kasi siyempre tayo bilang isang Kristiyano rin dati, may alam din tayo sa mga propeta, ganon. Pero sa atin mga kunting ano lang ba? Kasi dati magsasakristan din sana ako Magsiserve na sana ako sa simbahan. Pagpasok ko, ganyan, nagdilecture. Binigyan ako ng studs, parang kumbaga sa Tausug, binigyan yung pamphlet. Ang nakalagay doon, kulay pink pa nga yun, maliit lang Sabi ang pamagat ay si Mariam na ina ni Jesus. Umikot. Talagang totoo bro, talagang wallahi. Parang nagkadwagay gumano sabi ko, ba't kilala ng mga Muslim si Maria at si Jesus? Si Jesus, Diyos ko Sabi ko, Diyos ko ito. Sabi ko, pero ba't kilala ng mga Muslim? Di, umupo ako. Di, gano'n kwento. Malay ko sa pinag-uusapan nila. Basta kikinig ako pero wala lang sa akin. Kasi pagtapos nito siguro sabi niya, pagtapos niya bro, may kainan. Kainan. Pero tumatak na sa isip ko
na bakit kilala ng mga Muslim si Jesus Christ at si Maria. Di pag-uwi ko sa accommodation namin, nag-research ako. Sabi ko, bro, ano ba yung yan, si Barcelon, si Dasan, si Ahmad Habir, mag-debate. Lagi nanonood ng debate. Nanonood na ako. Sabi ko, tapos tinanong ko sabi ko, kung nga, mali ang pangalan ni Jesus. Sabi ko, kung mali ang pangalan ni Jesus, paano tatanggapin yung dasal ko? Yan ang ano ko agad eh. Halimbawa, sabi ko, magpapadala ako ng balikbayan box, mali ang address, hindi makakarating sa bahay namin. Ay, patay na, sabi ko. Pero mag-aaral pa rin ako, YouTube. Tapos humingi ako ng Quran na Tagalog. Kaya ngayon Tagalog ng Quran, parang 3 beses o 2 beses ko na ano yan. Natapos yan. Oo, yung Tagalog ito yun. Kasi hindi ba tayo marunong magbasa ng Arabic, malay ko ah. Di sabi ko sa kasama ko, mga 2 months na ako nag-aaral, sabi ko, Brad, ano pang ginagawa niyo dyan sa masjid yun sa simbahan yun Sabi ko, pwede bang pumasok dyan? Kasi sa construction doon, kasi alam mo naman dito, talagang sagradong sala, Hindu yan, big time talaga yan. Pag ada ng asar, ng duhur. Sabi ko, ano gagawin ko, Brad? Sabi niya, ganito lang. Sabi ko, Bismillah. Hindi ko pa mabagit yung Bismillah, tatawanan nila ako eh. Sabi ko lang, sabi niya, Bismillah. Sabi ko, Bismillah, gano'n lang. Sabi ko, anong gagawin ko, Brad? Ito ganito, hudo ko rin ako. Pagdating ko doon sa loob ng masjid, sabi ko, ito lang pala ito. Sabi ko, wala man mga Quran nakita ko, tapos yung mata, nagsusunod na yun, nagsusunod na. Wallahi, nautat pa ako doon sa loob ng masjid. Sabi niya, bro, pagtapos, sabi niya, nakautot ka no. Sabi ko, hindi ko naman alam eh. Kaya sa Christian, kahit umutot ka doon sa wala nang tumahay ka sa simbahan, walang problema eh, di ba? Oo, sa simbahan. Oo naman, grabe totoo naman. eh, totoo. Grabe naman yung tao eh. Sa simbahan. yun. Hindi nga, kung baga sa kulang na lang kasi wala namang bawal eh. Totoo yun. Kahit yung mga sapatos o pasos ko, wala namang problema eh, di ba? Sa simbahan, sa mga simbahan. Kaya sabi ko, 2 months na ako nag-aaral, sabi ko, bro, paano ba mag-Muslim? Sabi ko, mag-Muslim na ako kasi sabi ko, ano na ito eh, siguro ito na talaga tunay na reliyon. Nagsyahada ako. Kaya sa malaking masjid, naman sa Sarura, sabi sa akin, Ashhadu an la ilaha illallah. Tapos sabi niya, ano masasabi mo sa Islam? Sabi ko lang, wala mo na alam na salita Arabic. Sabi ko, Islam, miya kois. Ganun lang ako, Islam, miya kois. Pero nakita ko rin yung mga talagang mga bata, matanda, na nagbibigay sila ng hadiah. Halos umiiyak yung matatanda. Umiiyak sa amin. Tapos nadjariyo pa kami. Yung kumbaga sa atin, tabloid o doon sa Sarura. Talagang nabalita kami sa buong Sarura. Tapos, siyempre ako, medyo may malakas ng loob natin. Pag makita ko sa YouTube, tayo ako yan. So, pagtapos ng start, sabi ko, share ko yung nakikita ko sa YouTube. Oo, ganun. Tapos sabi ko, yun na, nag-ada na ako. Naglilid na ako ng prayer bro. Yung walang sounds. Naglilid na ako ng prayer yan. Oo. Tapos sabi ko, gusto ko mag-street daw pag uwi ko sa Pilipinas. Yun, alhamdulillah, natupad ko. Isa ako sa mga daiya din dyan sa Luneta, 2018. Kami yung hawak ni Abdul Razak. Yung